Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congressman Acop nag-init ang ulo dahil dito kay Senator Bato dahil nga sinabi niyang kalalaki mong tao nagtatago ka sa palda nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Presidente Kuting ng Norte umamin na sa publiko na siya nga ay gumagamit ng ipinagbabawal nga gamot. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang mga kongresistang ito ay talagang ang tunay ay kulang sa kanilang pag-uunawa at kulang talaga sa pag-iintindi ng bagay-bagay. Katulad na lamang ni Congressman Acop na ito na sa pilitang or sinasabi na lagi na lamang daw nagtatago itong si Bato sa palda ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngunit kung sa ating susuriin, itong si Senator Bato de la Rosa ay tunay nga talagang die-hard supporter or talagang gustong-gustong sinusuportahan ang pamilya ng mga Duterte. Makikita nga natin to at mapapatunayan nung kapanahunan nitong administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte na lagi siyang nasa tabi nitong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil gustong-gusto niyang sinusuportahan ang mga taong tunay sa kanilang mga sinumpaang tungkulin sa kanilang mga posisyon na inuupuan. Hindi katulad nitong mga kongresista dito sa ating House of Thieves or sa Kamara na puro pansariling interes lamang ang kanilang iniisip at ang pagkulimbat sa pera na galing sa kaban ng bayan ang kanilang inaasikaso. Imbis na ginagamit nila ang kanilang lakas at ang kanilang mga budget sa mga bagay-bagay na ikatataas o ikalalago ng ekonomiya ng kanilang syudad at ng kanilang mamamayan. Ngunit dahil nga sila ay gahaman at mga krokodilos ay wala silang pakialam sa kung anong mangyari sa kanilang mga nasasakupan or sa kanilang syudad. Ito namang si Presidente Kuting ay umamin na nga sa publiko na siya nga ay may sakit at dahil ito sa paggamit niya ay binagbabawal na bushabs. Dito nga natin mapapatunayan mga kapatid na kaya ang administrasyon na ito ay punong-puno ng bangag dahil ang leader ay bangag din. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. The former PNP chief should stop hiding behind Vice President Sara Duterte's skirt and confront the allegations regarding his role as chief enforcer of the brutal war on drugs. So, nagkakaroon ngayon ng investigation itong Quad Committee sa Kamara tungkol sa war on drugs. So, may mga resource persons na in-invite doon, nagsasalita. Pinaka-latest yung si Mayor Mabilog ng Iloilo City ba yun? Okay. Yeah, Mabilog. So, yung testimony ni Mayor Mabilog, sabi ni Senator Bato, ay demolition job lang yan. Paninira lang yan kay BP Sara para, yun nga, connected sa election 2028, 2025, and 2028. Okay? Ito ang sabi ni Congressman Acop. Mabilog's testimony is crucial. Our goal is to craft laws that will put an end to these crimes, not to play political games. Ang statement po ni Mayor Mabalog sa House hearing is hindi niya itinuloy yung pakikipag-meeting niya sana kay General De La Rosa dahil may mga kaibigan niyang police generals
na he would be forced to implicate former Senator Franklin Drilon and Mar Rojas in illegal trade. So, sabi naman ni Senator Bato, yung investigasyon na yon is fishing expedition lang, pangalan. Okay, so maliban kay Congressman Akop na bumabanat kay Senator Bato na huwag kang magtago sa palda ni VP Sara, si Congressman Bienvenido Abante Jr. ng Manila, ano rin, binanatan din niya si De La Rosa. Sabi ni Abante, Senator De La Rosa claims of demolition job and fishing expedition are far from the truth. Our committee is committed to addressing systemic problems, and this investigation is about holding those responsible accountable, not playing politics. So dagdag ni Abante, as legislators, it is our duty to seek justice for the victims of illegal drug operations and expose the syndicates behind them. If we fail to do so, more Filipinos will continue to suffer, sabi ni Congressman Abante. Okay? So, anyway, trabaho naman ng Kamara yan mag-investigate, but it's up to the people na to determine kung ano ba talaga. Is this in aid of legislation or in aid of political persecution? Nasa inyo na po. So, i-comment nyo kuno. Ano sa tingin nyo? Yung ginagawang hearing sa Kamara, para ba talaga sa kabutihan ng nakakarami o sang-ayon kayo sa sinasabi ni Senator Bato na demolition job ito, persecution ito sa mga Duterte? Okay, so ako, ito lang ang masasabi ko. Malaking bagay yung ginawang drug campaign ng PRRD administration. Kitang-kita ko yung pagbaba, pag-lessen ng problema sa droga sa ating bansa. Experience ko yan. Kasi nasa mga lugar ako, especially sa Mindanao, pupuntahan ko yung mga lugar no, na grabe talaga ang droga. Nakakatakot. Pati na rin kriminalidad. Nakakatakot. Kaya lang, pag-upo ng Pangulong Duterte, kasi yun ang campaign promise niya, eradicate niya yung droga. At ginawa nga niya. Yun. Marami na akong ordinary Filipinos na nakakausap. Anong panahon ni PRRD, ay talagang kung hindi man totally nawala yung droga, ay talagang malaki ang improvement, ang peace and order, ang mga pushers, mga kalakaran sa droga, nagtago, naglaylo. So, yun ang experience ko. Kumusta naman ngayon? Bumalik na ba? Marami na rin akong nakausap. Every time na mamasyal ako sa mga dati kong mga pinapasyal, sir, wala, bumalik na ang droga. Sayang, bumalik na. So, I don't know kung anong papupuntahan itong kampanya natin sa droga, kasi grabe ang epekto ng illegal drugs na ito sa ating society. Maraming nasirang pamilya. Maraming nasirang. So, anyway, magkakaiba ang approach ng mga leaders. Ito approach ng administration ngayon is more on compassion o more on rehabilitation ng nila. By the way, yung alala ko yung alitagtag drug rate, yung
sinasabi nila na pinakamalaking nasamsam na droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala na. Tumahimik na. Ano nang nangyari doon? So, balik tayo dito sa demolition job ng mga Duterte. Bago lang yung statement ng OBP na pinag-iingat ang publiko sa kumakalat na fake news na ang OBP daw habang ongoing ang House deliberation ng budget sa Kongreso, nasa beach daw nagliliwaliw ang ating BP Sara. Fake news. Hindi yan, maraming nakakapagpatunay yung mga, kasi kahapon nasa Legazpi Albay, nasa Camarines Sur si BP Sara, nag-engage sa mga tao. So maraming nakakapagpatunay yung mga tao na na-meet niya, nag-post sa kanilang social media accounts. Nandun siya, nakikipag-meeting sa mga tao tungkol sa kalagayan sa ating bansa. Tapos, yun na nga, may mga media outlets na I don't know anong motibo nila, nagpapalabas ng ganong mga kwento. BP, nandun, nagliliwaliw sa beach na hindi naman totoo. So, good luck kay Senator Bato at kay PRRD. Kasi, inihintay natin yung ICC. Baka anytime. Ako naniniwala na darating panahon, mayroong darating dito na warrant of arrest ng ICC laban kay PRRD at laban kay Senator Bato. Kahapon, September 23. Talking to the people about the current events in our country. She made stops in Bensons and Dait Camarines Norte and Legazpi Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news and media releases for clickbaits and profit. Thank you. Ayun. So, grabe non-stop itong paninira sa ating BP Sara. As far as I can remember, wala nagsimula yung bangayan ni Speaker Martin Romualdez at ni BP Sara, yung lumabas yung tambang, yun na, tuloy-tuloy na ang paninira kay BP Sara. So, dito muna tayo sa nasa beach siya. Okay, so tama yung mga residents nga nakakita kay BP sa mga lugar na pinunta niya, Legazpi Albay, Camarines, so nagpo-post sila makikita mo doon. But anyway, yun na nga, may mga media outlets, hindi naman pinangalanan, hindi ko rin napanood yung mga, o nabasa yung mga stories. But hindi ako maniwala na gagawin niya ni BP Sara, yung mag-beach. Iba ang karakter, iba ang reputation ni BP Sara. Okay, so ito, klaro na demolition job against sa kanya. Nakasakay din kami ng taxi kahapon, kaming dalawa ni misis ko. Nabantayan ko yung news. It's a radio station. Ang pinag-uusapan, yung yung confidential funds noong 2022 and 2023, yun ang ibinabalita. Nawalan na siya ng confidential funds itong 2024, 2021, wala na. Kaya lang, ibinabalik ang old issue laban kay BP Sara. Kasi nga, ito na nga, palapit na ang eleksyon. At
kahit anong paninira na gawin nila kay BP Sara, hindi pa rin siya natitinag. Okay. I-review lang natin yung pinaka-latest na Pulse Asia Survey, itong June, second quarter. Ang approval rating niya among the top 5 government officials, siya ang may pinakamataas. 69% ang kanyang approval rating, samantalang kanyang trust rating is 71%. Malayo ang kanyang agwat sa approval rating kay Pangulong Marcos Jr. 52% lang sa Pangulo Kay si BP Sara 69. No? Umalis na siya by that time, nag-resign na siya as Defense Secretary. So, kahit umalis na siya as Defense Secretary, hindi pa rin naapektuhan ang kanyang approval rating sa mga mamamayan. Kaya mataas pa rin yung kanyang pinakamababa doon, si Speaker Martin Romualdez, 35% lang ata. Siya ang pinakamababa. So, again, kung anong kasabihan natin, ang prutas na mabungahon, yung maraming bunga, yun ang binabato. Kung walang bunga o kakaunti ang bunga, walang ma-attract doon sa... Maalala ko nung bata kami, merong Indian mango sa amin sa La Union. Masarap na mangga ito, matamis-tamis, hindi siya masin. May mga madaanan kami talagang puno, mga bata kami. Dati-dati inaakyat namin. Kumukuha talaga. Dito rin yung may-ari, nilagyan niya na ng thorn para hindi namin maakyat yung puno. May siid. May na. Anong ginagawa namin? Binabato na lang para makakuha kami ng bunga ng Indian mango na masarap. So, ganon din tayong mga tao. Yung tao na nagtatrabaho ng gusto, kagaya ng ating BP Sara, kung ano-ano na lang ang ibinabato, ipinupukol sa kanya na mga dumi. Budget. Binawasan na siya. Sabi niya, I can live with zero budget. So, I don't know, ano nang mangyayari sa kanyang budget dahil from 2 billion, naging 700 million na lang ang approved budget niya sa Kamara. Tinanggal ang mga pondo sa social services. So, ayaw nila na ipagpapatuloy ni BP Sara yung ginagawa niyang pagtulong sa mga lumalapit sa kanyang opisina. Since time immemorial, ganyan naman ang ginagawa ng BP. May mga vice presidents. May mga social services project, pangtulong sa mga nangangailangan. Si BP Leni noon, diba yun? Angat buhay, ang tawag niya. Nagpapakain siya. Lugaw, may relief operation siya. Kung may, calamity, yan na. Nagpunta na sa mga anong masama dun? Bakit mo tanggalan ng pondo yung current BP ngayon? Dati namang ginagawa. Diba? So, di ba, alatado? So, sana, sabi ni Pizarro, tanggalin niyo. So what? Tanggalin niyo. Ang kawawa, ang taong bayan. So, I hope, pagdating sa Senado, i-restore nila yun. Kasi ito, si Senator Joel Villanueva, sabi niya, I have so much respect sa Office of the Vice President. Parang hindi ko maatim na ganong kalaki ang binawas nila. So I hope may magagawa sa Senado para ibalik yung, kung hindi man lahat, ibalik yung yung social services. Siya lang ang BP na gumawa ng satellite offices. I think 10 satellite offices all over the country. Anong ibig sabihin nun? Mas madaling makalapit ang mga tao sa kanyang opisina at humingi ng tulong. Anong masama doon? May iba dyan na
grabing ayuda ng ayuda, parang nga pinababa. So, ang prediction ng administrasyon, pag binabaan nila ang buwis o tarifa ng imported rice, expected mag-decrease ito ng 7 pesos per kilo. So, July 7 ata, if I'm not mistaken, nag-effect yung Executive Order number 62. Kaya, open na ang importation ng bigas, napakababa na ang buwis. So, lugi ang mga farmers. So, nag-take effect na, no? July. Later on, hindi naman bumababa ang presyo ng bigas. So, ang unang pronouncement ng Department of Agriculture, by October, sabi nila. By October, bababa na yan. Mararamdaman nyo na ang pagbaba. O ngayon, patapos ng Setyembre. Malapit na, Oktobre, di ba? Kasi ang laking tulong yan. Kung maging totoo yung prediction na 7 pesos per kilo mag-drop ang presyo ng bigas. So ngayon 50 ang pinakamababa. So magiging 43 na lang. Nako, laking tulong yan. Kaya lang, ang Department of Agriculture, binago ang kanilang pronouncement sa January na daw. Sa January na daw, mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas. Kaya itong headline news na ito, reaksyon na ito ng mga farmers group. Kasi ang number one na kawawa sa pagbaba ng tarifa ng imported rice ay ang ating mga local farmers. Kaya dumulog na sila sa Supreme Court tungkol niyan. Nag-file ng petition to declare unconstitutional yung Executive Order number 62. Isa ngayon, wala pang decision ng Supreme Court. So Federation of Free Farmers. Federation of Free Farmers, sinasabi nila na ginagawang excuse na lang gobyerno. Merong kasing ilan ito? 20,000 metric tons na imported na bigas na nasa Port of Manila. Hindi pa claim. So, sabi ng Free Farmers Group of the Philippines, rason na lang daw yun ng gobyerno na para bang sinasayt na hoarding daw. Nagkakaroon daw ng hoarding itong mga importers. Ayaw nilang ilabas. Ayaw nilang gamitin yung 20,000 metric tons of imported rice na sa Port of Manila. Excuse na lang daw, sabi ng Free Farmers, Federation of Free Farmers, to cover up the failure of EO62 na hindi talaga mapababa ang presyo ng bigas. So, ito ang statement ni Raul Montemayor, ang National Federation ng Free Farmers. We are doubtful whether the 20 million kilos of rice in the year has any impact on prices. It is less than 4% of the 530,000 tons that arrived from July to August at 15%. Nako, dami na palang halos mula nung nag-effect ang EO62, ang imported rice na dumating sa Pilipinas is 530,000 tons of rice na. Dumating, ang dami. So, sabi ni Raul Montemayor, itong nakatiwangwang, yung hindi pa claim sa Port of Manila, 4% lang yun ng total. Yung 96% sa mga imported rice, dumating na, nandito na sa bansa, binibenta na. Up to now, hindi pa
bumababa ang presyo ng bigas. Okay? So, yun po ang kabuuan. No? Ito sabi ni Montemayor, at least 96% of the arrivals are already out in the market. Also, it doesn't make sense why they will hold on to these stocks when prices will foreseeably go down when the new harvest come in. Officials are just using this as an excuse for why the tariff reduction was not effective. Agree ako dito kay Raul Montemayor kasi malapit nang mag-harvest. Pag nag-harvest na, ay bababa na naman ang presyo. Kaya walang katuturan yung dinadahilan na may rice hoarding. Hino-hoard yung 20,000 na metric tons na nandun sa Pier, Port Manila. Hindi yun. The fact remains na nagbaha na. Ang ating market ngayon, binaha na ng imported rice. Kaya lang sa ngayon, kasi 530,000 metric tons dumating na napakaliit yung buwis. Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo ng bigas? Kaya, I don't know anong mangyayari dito. Kaya nakakatuwa yung paiba-ibang statement ng Department of Agriculture. Ulitin pa, July, nag-take effect na yung 15% na decrease sa tarifa. Hindi pa bumababa hanggang ngayon, September. So, October yung unang pangako. Nabababa na yan ng 7 pesos per kilo. Wala pa, hindi pa dumarating yung October, binago na naman yung statement. Sa January na, mararamdaman. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? May pag-asa pa ba tayo na bababa ang presyo ng bigas? Lalo na yung pangako. Ano yung pangako? Gagawin ng lahat para 20 pesos per kilogram na bigas. Kaya natin yan. Nung una, naniwala rin ako niyan eh. ay nabudol po tayo. So, instead na bumaba, tumaas. So, yung 20 pesos per kilo ng bigas, ano lang pa yun? 1/3. Kasi, kung gusto mong kumain ng masarap na bigas ngayon, 60 pesos yung masarap. Yung 50, yun yung lowest quality. So, anyway, ito sa sa Bible, naka-prophesy na doon na yung mga presyo na ganyan, pataas ng pataas. Pahirap ng buhay. Kaya ito, katumanan kung sa Bisaya. Nagiging totoo na ang na pahirap ng buhay. Magkaroon ng pamin, gutom, kaya na lang, malala ko ulit yung NEDA, yung poverty threshold. Pwede na daw, hindi ka daw pobre kung ang budget mo is 64 pesos per day sa pagkain. Ano ba yun? So, 21 pesos per meal. Nako, isang lang yun. Isang kanin lang yun kung magpunta ka sa mga